Hello and good day po sa inyong lahat. Muli po akong nagbabalik para sa ating pong devotional topic na kung saan ang i-share ko po sa inyo sa araw na ito ay pinamagatan pong Wise Builder or the Wise Builder. Na kung saan po ang scripture reading po natin ay matatagpuan po sa Matthew chapter 7 verse 24 na kung saan sinasabi po doon, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So ano po ba o sino po ba ang mga tinutukoy na wise builder sa Biblia? So sa nabasa po nating verse, dito ipinaliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo kung paano natin itayo ang ating sariling buhay na gaya ng isang nagtatayo ng bahay. So gaya sa pagpapatayo po ng isang tahanan o isang bahay, kung gusto natin ng matibay at magtatagal na bahay, kailangan natin ng matibay at solidong pundasyon. At sa buhay po natin, ayon po sa ating pong binasa sa Matthew 7, ang kaisa-isang pundasyon para tayo ay makapamuhay ay ang makinig sa mga turo ni Kristo o sa katuruan po ni Kristo, sa mga aral ni Kristo at atin pong isagawa sa buhay po natin. Ito mismo ay salita po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Maging si Apostol Pablo po, ganito rin po ang kanyang pagkakasabi sa kanyang mga sulat kung paano po itayo ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. So inahilin tulad din po sa paggawa ng isang bahay. Example, isa pong sulat po niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 13. Ang sabi po niya doon, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. So ang sinasabi niya ay isang totoo, isang perpekto at maasang pundasyon. Sino po yun? Walang iba po kundi si Jesucristo lamang. O ang Panginoong Jesucristo lamang. So ganito rin po niya inilarawan po sa Ephesians chapter 2 verse 20 to 22 para i-describe po ang iglesia ng Diyos o ang tahanan ng Diyos. Ang sabi po doon, tulad ng isang gusali, no? Kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So, ang pinakamainam daw at pinakamatibay na pundasyon sa buhay ay makikita lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, ano po ba ang mga bagay na dapat nating gawin para maging o masasabi ho natin na tayo po'y isang wise builder? So, una po, maging saligan po natin ang mga aral ni Kristo o ang salita po ng Diyos. So, kagaya po ni Apostol Pablo, naging saligan po niya ang mga salita po ng Diyos. Alam niya kung gaano kahalaga ng maganda at matibay na pundasyon para ma-develop ang isang tao, maging ang pamilya po niya, o maging mga programa o organisasyon na makakatayo upang makakatayo ito, anumang pagsubok o anumang pagdaraanan. So, wala nang ibang pundasyon na sapat na pagtatayuan kundi maliban doon sa kay Jesucristo. So, gusto ni Jesus na mamuhay po tayo sa kanyang mga salita at aral para sa ikatatag at ikabubuti at para ma-share din po natin ito sa iba upang sila rin maitayo rin po nila ang kanilang buhay kay Kristo. So, maging saligan po natin ang salita po ng Diyos. Ang pangalawa po, maging sandigan po natin sa lahat ng ating ginagawa, ang grasya, ang pag-ibig, ang love ng Panginoon, at katotohanan, the truth, mula po sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating pong Savior. So, kumbaga, nakatuon tayo sa Panginoon Diyos sa lahat ng oras at pagkakatuon po sa buhay po natin. Sa 2 Corinthians verse 13, sinabi po ni Paul doon, naway sumain yung lahat ang kagandang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So, mapapansin po natin dito sa lahat po ng mga sulat ni Paul sa mga iglesia na laging nababanggit po niya yung grace and love ng Panginoon sa kanya pong salutations. So, bakit? Dahil ang
ang grasya at pag-ibig ng Panginoon ay higit pa sa kaligtasan po natin. Why? Dahil pati na rin po ito sa lahat ng pangangailangan po natin sa ating pong buhay at ang pagiging matuwid po natin sa harap ng ating Diyos. So sa pamamagitan po ng kanyang grace, grasya at pag-ibig, nagtatrabaho po ang Diyos para effective po na mabago po tayo, mabago ang puso po natin at buhay po natin. So, maging sandigan po natin sa lahat ng ating ginagawa, ang grasya, pag-ibig at katotohanan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung pangalawa. And pangatlo po, makipagtulungan po tayo sa mga taong may kakayanan para tayo ay mahubog sa ating spiritual na buhay. So, example po, kagaya po ni Moses kay Joshua, si Elijah kay Elisha, kay Paul, ni Paul kay Timothy. So, sila po ay naging mentor, naging leader, naging discipler, naging teacher ng mga taong ito. So, dapat po nating maunawaan kung gaano po kahalaga ang pakikipagtulungan sa mga taong may abilidad para tayo ay mahubog sa spiritual na buhay o sa pag-unlad po ng spiritual na buhay po natin. So bilang iglesia ng Diyos, ibinigay sa atin ang mga pastor, manunuro o teachers para magabayan po tayo sa ating paglaki sa spiritual na buhay. Yun po ay sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Sabi po doon, at siya ang nagbigay sa iba ng kaloob na maging apostol, sa iba'y maging propeta, sa iba'y ibanghilista, at sa iba'y pastor at guro. Ito'y upang ihanda ang mga banal o mga Kristiyano o mga believer para sa gawain ng paglilingkod tungo sa ikatatatag ng katawan ni Kristo. Okay. Pang-apat po, maging responsible tayo na makita ang ating pamilya. So, hindi lang po ang ating sarili. Ang ating pamilya, kaanak, kaibigan, na maging sila ay maging ganap, maging karapat-dapat at mature kay Kristo. So, ipahayag natin si Kristo at mga aral ni Kristo sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga kaibigan. At maging modelo po tayo sa kanila. So, Colossians 1:28, sabi po doon, iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos. Ang bawat isa naganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. So, yun po. So, panglima, panghuli, faithful stewardship. Masanay tayong pangasiwaan ng mabuti at maayos ang ating mga kabuhayan. Yung resources po natin, finances po natin. So, i-practice po natin na ma-handle po ng maayos ang lahat ng ating pong resources, pag-aari at kabuhayan po natin. So, bawat araw, bawat sentimo, bawat talento. Sabi nga po ng dictionary, ang stewardship ay ang practical na pagsunod para mapangalagaan po ang mga bagay-bagay na nasa ating pong pamamahala. So, dapat nating malaman na ang lahat ng tao ay lahat na po ng ito, lahat po ng ating kung ano man ang meron po tayo ay kaloob sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, bilang katiwala ng Panginoon, tayo ang namamahala sa lahat ng pagmamay-ari ng Diyos. So dapat nating maintindihan na tayo ay nasa kanyang pamamahala habang pinapamahalaan natin ang mga bagay na ipinagkatiwala din po niya sa atin. And so, faithful stewardship, ang ibig pong sabihin, it means na ina-acknowledge po natin na hindi na tayo ang nagmamay-ari sa ating mga sarili, maging ang lahat na nasa atin. Ngunit tayo ay nabibilang kay Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. And the ultimate question is siguro ito, is this: ako ba ang Diyos ng buhay ko? O si Kristo ba ang Panginoon ng buhay ko? So sa ating pong napag-aralan yung 5 po na to, do we consider ourselves as a wise builder? Saligan ba natin ang salita po ng Diyos? Ang ating po bang sandigan ay ang grasya at pag-ibig ng Diyos? Responsable po ba tayo sa iba? Are we good steward? Kung ikaw po ito, indeed you are a wise builder. No po? Dito po ako magtatapos sa bersikulo pong ito. 1 Peter chapter 2 verse 5.
na kung saan sinasabi po doon, kayo rin ay katulad ng mga batong buhay, itinatatag kayo ng Diyos na isang bahay na espiritual. So dito inilarawan niya si Jesus na isang batong panulukan, a living stone, at kanya pong dinagdagan na maging tayo po ay mga batong buhay din na itinatayo bilang espiritual na bahay. Bakit? Dahil hindi lamang tayo para magkaroon ng buhay, magkaroon ng matibay, sulit at mahabang buhay, ngunit hinirang tayo upang ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa iba. So gusto ni Jesus na mamuhay tayo sa kanyang mga salita at katuruan para maturuan din natin ang iba. At matulungan din po sila na itayo ang kanilang buhay as a wise builder din, buhay kay Kristo. So sa makatuwid po, ang isang wise builder ay ang nagpapahintulot sa buhay niya na maimpluwensyahan o magabayan siya ni Kristo at ng kanyang mga salita. Okay? So sa makatuwid po, sa lahat ng nakikinig o pinapamuhay ang salita ni Kristo, sila ang mga totoong nakapundasyon sa bato at tunay na wise builder. Magandang araw po sa ipong lahat.